Magandang gabi po sa inyo at welcome sa panibagong edisyon ng Sports Corner PH Interviews on a Monday, start of a brand new week. Bukas, October na, panibago na namang buwan ng mga exciting sports events ang matutumayan natin, including itong upcoming na LTSA Learn and Train Sports Academy Invitational, the third edition, which is happening this coming weekend, October 5 and 6, sa pinakabagong branch ng LTSA dyan po sa San Juan. And to give us the preparations and the expectations for this upcoming event, sama natin ang unofficial spokesperson ng LTSA Invitational and apparently one of the coaches of the said gymnastics academy. Walang iba kundi, of course, a national gymnast before, turned coach, ang pinaka-sexy na gymnast at pinakamaganda, si Ma'am Tina Onofre. Ma'am, magandang Oh, araw sa thank inyo. good evening. Magandang gabi. Grabe naman yung compliment. Thank you so much. Salamat po. At alam mo naman siguro yung IG feed, punong-puno nga ng mga nagaganda ang mga posts eh. Pero isang tabi na muna yan at mag-focus na muna tayo sa ating main topic which is gymnastics. And this coming weekend, aabangan natin itong LTSA Invitational. Pangatlong edition ba ito, Coach Tina? At mukhang exciting talaga kasi parami ang nag-express ng interest para sumali dito sa ating LTSA Invitational. Can you give us a background nitong LTSA Invitational na napapalapit ngayong weekend? This is our third invitational, international invitational. Maraming different country po na darating dito. Isa na dito yung Japan, Indonesia, Thailand, and yung mga ibang province po natin. And sobrang excited kaming lahat dahil maraming high caliber, especially yung mga galing sa ibang bansa, ang pupunta dito para mag-join sa Invitational, LTSA Invitational. And since this is actually a gymnastics, high-level gymnastics competition, of course, ito po ay sanction ng ating NSA po natin, ng Gymnastics Association of the Philippines, headed by Ma'am Cynthia Carion, na isa din sa mga iimbitahan ng mga guest of honor sa mismong opening ceremony ngayong Sabado. And ilan itong LTSA Invitational Coach Tina, dahil meron kayong mga level of difficulties na pagsasalihan yung ating mga players. So nandyan yung FIG Junior, FIG Senior, FIG Age Group, tapos may Australian level program. So magkaliwanag sa amin kung ano itong mga levels of competition na Mm-mm. sasalihan ng mga batang gymnast natin this coming weekend. Yung ALP po, Australian level, we have level 1 until level 5. Compulsory routine po ito. Pero sa level 1 to level 4 is, yun yung compulsory. And then sa level 5, same thing, pero meron silang mga specific skills na kailangan i-fulfill. And then yung HP1, P1, HP2, the age group program po na program po ng Philippines na high performance po ang age group program na ginawa po ng Gymnastics Association ng Philippines para po sa makita natin na hindi lang dito sa Manila yung meron na magagaling na gymnast, kundi meron din sa mga ibang province na yung mga skills nila is same with like FIG level skills na with four events, the floor, vault, bars, and beam. And then yung FIG group naman, sila yung mga nagre-range sa 13 years old to 15 years old na may specific skills or requirements na kailangan o compositional requirements sa bawat events like on bars, floor, vault, and beam. Same thing with senior na nag-start sa 15 years old and above na um, yun yung kakaabangan natin kasi maraming Japanese
na gymnasts, sobrang high caliber, and their coaches is a former national team and an Olympian also na makikita natin sa darating na Sabado na magko-compete kasama ang ating mga gymnast dito sa Pilipinas. Ganon din sa mga ibang bansa. Ah, so sigurado papatok talaga tong Miss competition dahil meron kayong mga iniimbitaan na mga clubs, either nationwide, hindi simple LTSA lang, hindi sabihin natin cup friendly league, kundi isang big competition kung saan inimbitaan din hindi lang yung LTSA gymnast, but of course yung other gyms, gymnastics clubs from nationwide and Other even countries. worldwide para dito sa Yes. competition. At kamusta yung reception natin ng mga teams na pupunta dito sa Pilipinas, lalo na yung mga galing abroad para dito sa LTSA Invitational? All goods naman na po kasi lahat sila meron na silang mai-stayan and lahat ng podium training and session training nila is nakaset na. And yun, darating sila by siguro October 3. So we have also podium training na October 3 open for all province and other countries po. So we are so excited to see all of them na makita natin yung mga talented na gymnasts not only here in the Philippines but outside the country. And yun nga po, kami as a coach, excited kami na makita din yung ibang coaches sa ibang bansa na magbibigay din sa amin ng inspirasyon para pagbutihan pa namin ang pagiging coach namin. And Coach Tida, since hindi lang worldwide yung mga sasali, of course, binibigyan nga pansin din natin yung mga future local gymnasts natin nationwide. So, bukod sa LTSA, ano pa mga iba pang mga areas na may mga gymnastics clubs na maaaring masaksiyan apart from the north, out, Mhm. hanggang sa south natin, meron din natin na from Davao na lalo dyan sa competition. Yes, meron po tayong maraming provinces na pupunta dito. Isa na din po yung Davao. Sa Davao, marami pong gymnastics club na sumali sa invitational po natin. And surprising po kasi simula nung nanalo si Carlos Yulo, and ang dami na po talagang nagkaroon ng parang hilig or naging inspirasyon si Carlos Yulo na magtayo ng sariling gym or mag-build ng gymnastics club dito sa Pilipinas. Kasi ngayon, kahit maliliit na club, gumagawa na sila o nagtatayo na sila dahil na-inspire sila sa pagkapanalo ni Carlos Yulo. At yung pagkapanalo nga ni Yulo sa ng double gold sa Olympics, nagsilbing malaking impact ito sa gymnastics community. In fact, in one of those press calls niya pala, yung mga malalaking incentives coming from the government and the private sector, yung big share mismo ng kanyang mga nakalulunan ay mapupunta ito sa mga chosen beneficiaries from gymnastics or pwede rin mapagtulong na rin sa iba pang mga members ng team, yung mga locally based members natin na nagtitrain dyan sa GAP Intramuros. And of course, para makatulong na malaki, of course, sa lumalagong bilang ng mga future gymnast na maaaring masunod sa mga yapak either sina Carlos Yulo o di kaya yung tatlo nating Phil-Amps na naglaro sa Olympics, sila Alea, si Levi at saka si Miss Emma. Anong opinion niyo Mhm. nito? Yun nga po, sobrang happy kami simula nung nanalo si Carlos Yulo. Marami siyang nag-inspired na hindi lang athlete, kundi kami din coaches na hindi imposible na magkaroon tayo na gold medal sa Olympics or mag-qualify tayo sa mga international or malalaking stage sa gymnastics. Ayun, so straight from the horse's mouth kasi si Coach Tina, sa maraming okasyon, sa maraming tournaments, nakasama niyo rin si Kaloy sa mga iba't ibang mga international competitions, especially the recent SEA Games 2022 and 2019 ay nakasama mo rin sa national team. And surprisingly, nakadalawang ginto tayo dyan sa Paris and nakakatuwa even though meron tayong mga taong nagbaba sa kanya, karamihan po sa ating mga sports fanatics
nagbunyi sa tagumpay nga ni Kaloy. Okay, so may mga inibitahan ba kayo mga international judges para mag-supervise dito sa event o di kaya mga top officials ng DAP and others na dumalo para dito sa event na yun this coming weekend? Yes, we have po na international brevet judge po. Isa na din dito po si from Japan po, si Coach Yoshimi. And not sure po about sa ibang judges, but I know po na meron po tayo na inbita na mga international brevet judges din po. Ganun din ang magja-judge din po sa LTSA is mga brevet judge from here po sa Philippines. Okay. So, in the past few editions, ginanap itong, the first edition nga pala ng LTSA, ginanap ito sa DAP Intramuros. The second one, dyan sa SM South Mall. Yung third edition, dito mismo sa isa sa mga pinakamalaking, sabihin natin, pinakamalaking branch ng LTSA dyan po sa San Juan, sa may katabi ito ng P. Guevara Street gaganapin ang competition. So, kumusta preparation for this event upon checking yung mga pag-aanda natin, lalo na yung pag-set up ng iba't ibang mga aparatos at equipment para dito sa competition and what are the expectations sa mga coaches sa inyo with regards sa ating upcoming tournament? Actually, lahat po ngayon, especially mga coaches, management, and the owner of the gym po is sobrang busy para kilitasin yung bawat equipment na maging safety, even the meter, nung kung ano yung measurement or rules na kung ilan yung meter or inches na gagamitin for mats on the beams and sa other events, like kung gaano kahaba yung gagamitin for bolt, yung inches na mat na gagamitin sa mga landing mats na FIG rules po. Yun, yung safety lagi. And happy kami na gaganapin sa San Juan, sa newest and brand new San Juan po na LTSA, etong third invitational namin. Kasi, syempre, yung sa dalawang competition namin is nasa outside kami, nag-rent kami or sa ibang gym po kami. Dito kami mag-stay sa amin mismo na LTSA gym. Kaya excited po lahat, not only the gymnast, the management, also the parents na nag-help para matulungan yung pag-organize at maging maayos yung flow ng competition. Ika nga, nanaig pa rin yung bayan niyan, lalo na sa pag-set up ng mga malalaki mga equipments, mabibigat, pinagtulog-tulungan pang buhatin para at least may set up ito all the way before itong mismong competition yung Coach Tina. Yes po. Mm-hmm. Okay. Tama. So, kailan, of course, ito po ay October 5 and 6, yan po sa may LTSA San Juan Branch. Ang kanilang address dito ay 20th E. Maclang Street, dyan po sa San Juan City. Medyo malapit ito doon sa P. Guevara Street. So, malamang kung mayroon kayo mga jeep na dadaan doon sa P. Guevara, baba ka na lang, tapos lalakad ka na lang and all the way doon sa LTSA Invitational. By the way, bukas pa ito sa publiko para sa mga gustong ma-cover o di kaya manood. O kahit sa mga parents, open din ba yung mismong competition to the public? At meron ba kayo mga i-offer na mga activities bukod pa rito sa main competition list? Actually, yun po. Open po siya for all. Kung sino yung gustong manood, kung sino yung gustong makasaksi sa mga high caliber na gymnast natin. Open po ang San Juan sa October 5 and 6 sa aming competition. And yung mga activities po namin sa LTSA, maliban dito sa invitational, we have also friendlies, pero inter-club competition. Sa amin, like, for example, Makati and San Juan, nagkakaroon kami ng assessment for leveling ng mga bata. Mga ganong type po. And of course, bukod pa rito, meron kayong mga ilang mga booths from different sponsors. At bagitin ko na rin yung mga co-presenters, East Yes West po. Bank, Tessera, PK Holdings, Ortigas Land, RLC Residences, Tambon Icon Salora, at lahat ng mga sponsors na
nandun na doon sa mismong poster ng LTSA Invitational. Hindi na natin babanggitin isa-isa, pero nagkapasalamat tayo dahil of course, tinulungan natin yung LTSA with regards na sa mismong competition. So, this is actually the third time that we will be hosting a international competition para sa LTSA. So, bukod pa dito sa competition, any update doon sa mga iba pang activities katulad ng mga clinics for LTSA para at least yung mga bata, they wanted to try gymnastics, lalo na ngayon, hanggang ngayon, naramdam pa rin ang Carlos Yulo fever sa ngayon. Yes po. Actually, we're having an One World Camp right after ng competition namin. It's from October 7 to October 12 sa San Juan LTSA na kinabibilangan ng mga high caliber coaches from different countries. Isa na din dito po yung mga dumalo last camp din namin last year sa LTSA, which is si Coach Bob, si Coach Cliff, and the other coaches po from other countries. Okay, so interesting talaga itong mismong camp. Pero sa ngayon ba yung registration tapos na para dito sa training camp? And Yes po. is it open din pala sa mga iba pang mga gym na Outsiders, outside of yes. LPSA? Yes, it's open po for all, and I think the last registration is today po. Pero as of now, na marami din po nag-sign up, which is mga ibang club din po, mga ibang province na nag-sign up dahil dinala po natin dito yung mga coaches na magagaling as yung magbibigay ng inspirasyon, knowledge, and um, tulong para mas ma-enhance namin yung pagiging coach namin and yung mga gymnast namin na matuturuan sila ng personal na technique po. Okay. Doon sa mga nanalo sa LTSA Invitational, alam ko meron kayong mga ipapamimigay na mga gift packs and even nakita ko sa Facebook FB page, meron kayong ipapamimigay na mga papi plastic na Oh, yes po. pero parang yung mga binibigay ng mga plastic sa pag SEA Games, ng mga mascots nila. Ito, mga parents naman, alam mo naman, maraming mga gymnasts at yung mga parents are also for mothers and for fathers din eh. Yes po. Actually, yun nga po. Happy kami dahil yung bibigay namin staff toys sobrang ganda and magugustuhan talaga ng mga bata. And nung pagkakita nila yung pagka-post ng management namin, mas napursige sila na manalo or mag-strive para makuha yung puppy na yun. Oo nga, at talaga, ito mga top toys natin para ma magbigay talaga yung magandang performance natin ng mga lalok nga this coming October 5 to 6 LTSA Invitational. On a personal side naman, Coach Tina, pakikonfirm na, you still part of the national team sa ngayon? Hindi na po. Actually, nag-quit na ako right after nung nanalo ako ng gold medal nung last SEA Games ko po noong 2022. And then, nag-focus na lang po ako sa pagiging coach ko and bumalik po ulit ako sa school ko dahil na-stop nga po ako ng 4 years after ko mag-compete nung SEA Games 2019. Ito pala, ito ba yung nag-course ninyo? Buti na lang, nagpatuloy nyo pa rin yung collegiate education kasi alam nyo naman, importante talaga para sa atleta yung makapagtapos sa pag-aaral pero may mga ilang mga athletes na kinakailangan mag-leave of absence muna para nagtaaking yung career nila abroad. Saan ka nag-aaral na yun? Same pa rin po sa University of the East Manila po. Ay, yung Manila at anong fourth year? Yes. Bachelor of Science Tourism Management. Ah, Kasi yun yung din ko before, maging flight attendant. And then, yun nga yung naging gymnast na ako. Nag-iba yung dream ko na mas gusto ko ma-fulfill yung mga dream ng mga bata na makapaglaro ng internationals. As a coach, syempre, yun yung dream ko ngayon na maging
high caliber coach na magkaroon ng mga bata sa SEA Games, sa Worlds, and syempre yung pangarap natin sa Olympics. Oo nga pero alam po natin, yung mga local gymnast, unti-unti nagsa-strive for the better, lalo na sa mga international competitions. Mhm. Of course, may mga pangarap din sila na maging katulad mo, o di kaya kay Alea, kay Emma, kay Levi. Although, nakasama nyo rin itong ilan sa kanila yun ang Euro sa Olympics sa mga few competitions. Pero supported Yes. mo pa rin sa mga ginagawa ng ating current pool of talent para dito sa Women's Artistic Gymnastics team, either galing sa Pilipinas o di kaya nakabase sa Amerika kasi naglalaro din sila sa USNCAA sa ngayon yung tatlo. Yes po. Actually, si Aliyah, nakasama ko siya last SEA Games ko and nakasama ko din siya sa mga ibang competition. It's nice to be it's nice to be with them po kasi nai-inspired kami as a local gymnast or a local athlete na may mga gagaling kaming nakakasama and na-inspired kami to push harder, na mag-training ng maayos at kung ano yung meron na skill sila, yun yung gusto namin i-aim na magkaroon din kami. And actually, happy din kami na nandyan sila kasi binibigyan nila kami ng technique and then binibigyan niya kami ng knowledge para mas maging better yung techniques namin, yung gagawin namin sa lahat ng event and ano din talaga, motivator talaga din si Aliyah. Sobrang ang sarap niyang kasama dahil siya yung cheer ate, mas matanda pala ako sa kanya. Cheering squad namin sa team nung that time na nandun ako. At ang priority mo nga na yun, dahil bukod na sa pagiging, yung pangarap mo maging FA is to become a high caliber and world-class coach na tinuturuan mo yung mga bata ng mga basic gymnastic skills and of course, maraming nangganaan talaga sa inyong mga achievements thus far and of course yung nakamit mong ginto. Even though you're a new mother that time, doon sa Mhm. SEA Games. Bagong ina niya si Coach Tina during that time. Siguro maraming makaka-inspire sila ng mga local-based gymnasts para at least maybe one day, maglalaro sila sa SEA Games, maglalaro sila sa Asian Games, maglalaro sila sa Olympics, hindi kaya mabigyan man ng mga scholarships from the USNCAA schools. Kasi sa ngayon, wala Mhm. pang gymnastics sa mga UAP, NCAA, and the other collegiate leagues. Mhm. Ayun, sobrang happy ako as a former national team na gymnast and ngayon nagko-coach na ako na mas share ko yung knowledge ko as an athlete before and now as a coach na mabigyan ko yung mga dream ng mga bata na magkatotoo, na mai-train ko sila ng mas maayos lalo na ngayon may darating na mga coaches sa One World Camp na magagaling talaga as in talaga iba yung knowledge nila sa experience nila na ibibigay para sa aming mga coaches dito sa Philippines. Oh, okay. So anyway, siguro sa huling part ng ating conversation, ng iyong impitasyon para dito sa upcoming na LTSA Invitational this coming weekend, October 5 and 6 sa LTSA San Juan. And for sure, ang Sports Corner PH, pupunta tayo dito sa mismong competition, in Yes. particular sa opening ceremony ng alas 3. So, Coach Tina, and we'll see you dyan sa mismong venue. Pero bago yan, pasalamat ko muna. Thank you, of course, sa'yo. Thank you, Gab, kasi for having me again. Nakailang interview na tayo simula ng pagiging athlete ko, pagiging mother ko, nung nanalo ako sa SEA Games, and now as a coach. So next time, sana SEA Games medalist na yung mga gymnast ko pag na-interview mo na ako, no? Ganon. So yun, thank you so much. And on behalf of LTSA, Club, maraming salamat kasi lagi kayong nandyan. Ikaw, nakasuporta sa amin lahat. Not only sa LTSA, but sa gymnastics community. Ayun, God bless. And of course, invitation nga pala sa mga pupunta dito sa LTSA.
Of course, shoutout muna kay Atty. Sid Tayag na Yes. nag-monitor sa atin. Your invitation. Yun, lahat po kayo iniimbitahan namin sa third invitational LTSA sa October 5 and 6 na gaganapin sa San Juan, ang aming bagong-bago at maganda, napakalaki at super Napakalawa. napakalawak. Super. Pagdating mo pa lang doon, para ka nang darating sa world class competition. Ganon yung peg ng gym namin. As in, pagpasok mo, feel mo na yung vibe, ganyan, kasi sobrang ganda talaga ng mga equipment, ng surroundings, and syempre, yung mga tao nandun na nakasuporta sa LTSA community and sa aming LTSA family. Yun. See you all there po. I hope makapunta kayong lahat. Especially you. Oo, I-cover na ang aabang LTSA. natin yan. At by the way, pwede naman kayo magpunta sa pamamagitan ng mga jeep o di kaya pwede kayo mag-angkas, mag-joyride by Angkas. club, papunta doon sa mismong branch. Kasi katabi ito ng Asuncion Badminton Center Yes. ni Mm-mm. Coach Kenny at Coach Kenwick Asuncion ng badminton. So, ito po Yes. yung pinakabagong branch ng LTSA dyan po sa San Juan. Then aside from that, meron din kayong mga ibang classes sa Makati, sa Meron kami CSA. CSA sa Makati. Yung isa pang branch sa Makati, di ba? Meron pang at meron pang iba Manila Polo Club. Yes. Meron din kami Manila Polo Club. May CSA din kami. Yan. Yan. So, pag-check out nyo na lang yung LTSA Invitational FB page, Learn and Train Sports Academy FB page din, at yung IG nila for all the details. And again, we'll see you sa Saturday. Asahan natin na i-cover natin yan at makakapanayam natin ng ilang piling personalidad dito po sa LTSA at i-cover po natin ng Sports Corner PH. So, until Saturday, thank you, Coach Tida, and have a great day po. Bye! Thank you po! Thank See you. you! See Bye. you See po! you.